Hindi ba independent ang ombudsman? Bakit ang ombudsman na may sarili namang field investigation office ay kailangang dumipende sa executive branch na kung saan nasa ilalim ang NBI? You know, the NBI, galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Fred Lim, nung naging director siya. And it is composed of highly professional men and women that I know would rather be investigating anomalies than investigating the people who are blowing the whistle on anomalies. So, yun po ang aming pakay po dito. Sir, bakit po hindi nakatinda? Sino po dyan? 16 out of 18 po ba ang... Hindi ko po alam kasi ang abogado po nung 12 Marines at yung 2 servicemen ay si Attorney Levy Balikon. Sir, bakit harassment tawagin ninyo ng action ng NBI na isang ina yung pinagbukayan? Bakit naman sila sinabi na, di ba? Bakit background investigation na parang sila pa ang in-question, di ba? Bakit hindi yung mga itinulok? Yun ang nagtataka ako eh. Umpisa nang sila ay nag-blow ng whistle. Lahat ng taong konektado sa kanila, yun ang iniimbestigahan. Yung notaryo, di ba, pinapunta rito, tinignan. Bakit ganoon? Yun ang aking ikinatataka. At saka, hindi ba itong kaso na tinuturo ng mga Marines ay cognizable by the Ombudsman kasi mga public officials to a certain salary grade? Hindi ba independent ang ombudsman? Bakit ang ombudsman na may sarili namang field investigation office ay kailangang dumipende sa executive branch na kung saan nasa ilalim ang NBI? Di sira ng independence ng ombudsman. Diyan natin nakikita na may collusion between the present ombudsman at ang executive na hindi independent ang kasalukuyang ombudsman.